Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa The Solid Rock Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Isang bagong araw na naman ang ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Isang bagong pagkakataon upang siya ay pasalamatan, purihin at paglingkuran. Sa bawat umaga, marami tayong kinakaharap na gawain, responsibilidad at mga hamon. Ngunit bago natin harapin ang mundo, mahalagang simulan natin ang araw na nakatingin at nakatayo sa matibay na bato, ang ating Panginoong Hesukristo. Maaaring magbago ang ating kalagayan, ngunit hindi nagbabago ang Diyos. Maaaring may mga bagay na hindi natin alam kung paano haharapin. Ngunit maaari tayong magtiwala sapagkat ang Diyos ang ating lakas, gabay at kanlungan. Kaya mga kapatid, sa umagang ito, buksan natin ang ating puso sa presensya ng Diyos. Hayaan natin ang Kanyang salita ang manguna sa ating mga desisyon at ang Kanyang presensya ang magbigay sa atin ng kapayapaan. Simulan natin ang araw na kasama ang Diyos, sapagkat kapag si Kristo ang ating matibay na bato, mayroon tayong lakas na harapin ang anumang hamon ng buhay. Magandang umaga po at naway pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Ang ating pong pagninilayan ngayong umaga, mga kapatid ko kay Kristo, ay nasa Bagong Tipan sa Pahayag, Kabanata 22, talatang 12 hanggang 15. Ito po ay sa Magandang Balita, Biblia. Ito po ang sinasabi. At sinabi ni Jesus, "Makinig kayo. Darating na ako. Dala ko ang mga gantimpalang ibibigay sa bawat isa ayon sa kanyang ginawa. Ako ang Alpha at Omega, ang una at ang huli, ang simula at ang wakas. Pinagpala ang naglilinis ng kanilang kasuotan, sapagkat bibigyan sila ng karapatang pumasok sa lungsod at kumain ng bunga ng punong kahoy at na nagbibigay buhay. Subalit, maiiwan sa labas ng lungsod ang mga asal-aso, ang mga mangkukulam, ang mga nakikiapid, ang mga mamamatay tao, ang mga sumusamba sa Diyos-Diyosan, at ang mga mahilig magsinungaling at mandaya." Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Samahan ninyo ako sa pananalangin. Manalangin tayo. Aming mapagmahal na Diyos, salamat po sa pagkakataong muli kaming makapagtipon at makinig sa iyong banal na salita. Buksan mo ang aming puso at isipan upang maunawaan namin ang mensahe ng pahayag. Tulungan mo kaming maging handa sa pagbabalik ng aming Panginoong Hesus
at mamuhay ng may pananampalataya, kabanalan, at katapatan. Gamitin mo ang iyong salita upang baguhin at palakasin ang aming buhay. Panginoon, aming inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na naapektuhan sa mga baha dahil sa patuloy na pag-ulan. Ingatan niyo po sila at ilayo sa mga karamdaman. Amin ding inilalapit sa iyo ang aming mga kapatid na may karamdaman. Pagalingin niyo po sila, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Ako'y darating sa lalong madaling panahon. Yun po ang pamagat ng ating pagninilayan ngayong umaga. Ako'y darating sa lalong madaling panahon. Mga kapatid, mga kasulidra, ang buhay ng tao ay puno ng paghihintay. Naghihintay tayo sa sagot ng panalangin, di ba? Naghihintay tayo sa magandang balita. Naghihintay tayo sa pagkataong magbago ang ating kalagayan. Minsan, naghihintay tayo ng kagalingan, trabaho, tagumpay, pagkakasundo, o katuparan ng isang pangarap. Ngunit, mga kasulidra, may isang paghihintay na higit na mahalaga kaysa lahat. Ang paghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Ayon sa pahayag 22, nasa pinakahuling bahagi na tayo ng Biblia. Dito ay ibinigay sa atin ni Kristo ang isang mahalagang paalala. Narito, ako'y madaling dumarating. Hindi sinabi ni Jesus na baka siya dumating. Hindi. Walang baka. Hindi rin niya sinabi na malayong-malayo pa ang kanyang pagbabalik. Ang kanyang salita ay isang pangako. Siya ay darating. Diba? Siya ay darating. Kaya ang mahalagang tanong, mga kapatid, ay hindi lamang kailan darating ang Panginoon, kundi handa ba tayo? Handa ba tayo kapag siya ay dumating? Darating ang Panginoon at may gantimpala siya. Ayon sa pahayag 22:11, narito ako'y madaling dumarating at ang aking gantimpala ay nasa akin. Ito ang unang mensahe ng talata tungkol sa pagdating ni Kristo. Ang ating pananampalataya, mga kapatid, ay nakasentro hindi lamang sa isang Kristo na ipinako sa krus noong nakaraan, kundi sa isang Kristo na buhay at muling darating. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem. Si Jesus ay namuhay kasama ng mga tao. Si Jesus ay nagturo tungkol sa kaharian ng Diyos. Si Jesus ay namatay sa krus. Si Jesus ay muling nabuhay. At si Jesus ay muling darating. Ito ang pag-asa ng iglesia, mga kapatid. Maraming bagay sa mundo ang hindi natin kontrolado. Maaring magbago ang ekonomiya. Maaring magbago ang pamahalaan. Maaring magbago ang teknolohiya.
Maaaring magbago ang mga tao o maaari ring dumating ang mga panahon ng mga pagsubok. Mga kapatid, may isang bagay na hindi magbabago. Ito'y tutok din ni Kristo ang kanyang pangako. Sinabi niya, ako'y madaling dumarating. Kaya hindi tayo dapat mamuhay na parang ang mundong ito ang ating permanenteng tahanan. Hindi masama ang magtrabaho. Hindi masama ang magplano. Hindi masama ang mag-ipon. Hindi masama ang mangarap. Ngunit kapatid, kailangang tandaan natin na ang lahat ng bagay dito sa lupa ay pansamantala. Ang ating tunay na pag-asa ay kay Kristo. Ang Panginoon ay magbibigay ayon sa ating gawa. Sinabi ng Panginoon, upang bigyan ang bawat isa ayon sa kaniyang gawa. Hindi nangangahulugan ito na mabibili natin ang kaligtasan sa pamagitan ng mabubuting gawa. Ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos at tinatanggap sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay hindi nanatiling walang bunga. Hindi nanatiling walang bunga. Kung tunay nating tinanggap si Kristo, dapat makita ito sa ating buhay. Makikita ito sa ating pagkatao. Makikita ito sa ating pagkatao. Makikita ito sa ating mga pananalita. Makikita ito sa ating pakikitungo sa kapwa. Makikita ito sa paraan ng ating paglilingkod. Makikita ito sa paraan ng ating paggamit ng oras. Makikita ito sa paraan ng ating paghawak ng pera. Makikita ito sa ating pamilya. Makikita ito sa ating simbahan. Makikita ito kahit walang nakakita sa atin. May mga taong mabait lamang kapag may nakakakita. Di ba? May mga taong masipag kapag may papuri. May mga taong naglilingkod kapag may posisyon. Ngunit, mga kapatid, ang tunay na lingkod ng Diyos ay naglilingkod dahil mahal niya ang Panginoon. Ang tanong ay, kung walang makakakita sa ating ginagawa, maglilingkod pa rin ba tayo? Maglilingkod pa rin ba tayo? Kung walang papuri, mananatili ba tayong tapat? Kung walang recognition, magpatuloy ba tayo? Kung hindi tayo napapansin, maglilingkod pa rin ba tayo? Darating ang panahon, mga kapatid, na hindi na mahalaga kung ilang tao ang pumapalakpak sa atin. Ang mahalaga ay marinig natin mula sa Panginoon, mabuting alipin at tapat. Si Kristo ang Alpha at Omega. Sinabi ni Jesus, ako ang Alpha at Omega, ang una at ang huli, ang pasimula at ang wakas. Ang Alpha at Omega ay una at huling titik ng alpabetong Griego. Ipinapahayag nito ang ganap na paghahari at kapangyarihan ni Kristo.
Siya ang pasimula. Siya rin ang wakas. Bago pa man natin nakilala ang Diyos, kilala na niya tayo. Bago pa man tayo isilang, alam na niya ang ating buhay. At sa huli, siya rin ang haharap sa atin. Napakahalaga nito dahil madalas nating iniisip na tayo ang may kontrol sa ating buhay. Gumagawa tayo ng sariling plano. May sarili tayong pangarap. May sarili tayong direksyon. Ngunit mga kapatid, darating ang panahon na mauunawaan natin na hindi tayo ang sentro ng kasaysayan. Si Kristo ang sentro. Si Kristo. Hindi umiikot ang mundo para sa atin. Ang buhay natin ay hindi tungkol lamang sa ating tagumpay. Hindi lamang tungkol sa ating kayamanan, sa pangalan o sa posisyon. Ang buhay natin ay tungkol sa Diyos. Kaya ang tanong ay hindi lamang, ano ang gusto kong mangyari sa buhay ko? Kundi, Panginoon, ano ang nais mong mangyari sa buhay ko? Mapalad ang naghuhugas ng kanilang mga damit. Sinabi sa talata 14, mapalad ang nangaghuhugas ng kanilang mga damit. Ito ay larawan, mga kapatid, ng paglilinis at pagtubos. Ang kasalanan ay nagdudulot ng karumihan sa ating espiritual na buhay. Hindi kayang alisin ng tao ang kanyang kasalanan sa pamagitan lamang ng sariling kakayahan. Hindi sapat ang mabuting reputasyon. Hindi sapat ang pagiging relihiyoso. Hindi sapat ang pagdalo sa simbahan. Hindi sapat ang pagiging pastor, pagiging leader, pagiging teacher o church worker. Ang kailangan natin, mga kapatid, ay ang paglilinis na nagmumula kay Kristo. Ang dugo ni Hesus ang nagbibigay ng kapatawaran. Ang biyaya ni Kristo ang nagbibigay ng bagong buhay. Kaya ang tunay na pagpapala ay hindi lamang magkaroon ng magandang buhay dito sa lupa. Ang tunay na pagpapala, mga kapatid, ay ang magkaroon ng malinis na relasyon sa Diyos sa pamagitan ni Kristo. May karapatan sa puno ng buhay. Sinabi niya, upang sila'y magkaroon ng karapatan sa puno ng buhay. Napakagandang larawan ito, mga kapatid. Sa simula ng Biblia, makikita natin ang punong kahoy ng buhay sa Hardin ng Eden. Sa Henesis, ang kasalanan ay nagdala ng pagkahiwalay ng tao sa Diyos. Ngunit sa pahayag, mga kapatid, makikita natin ang larawan ng pagpapanumbalik. Ang nawala dahil sa kasalanan ay muling ipinakita sa presensya ng Diyos. Ang mensahe nito ay malinaw. Ang huling salita ng Diyos ay hindi pagkawasak, kundi pagpapanumbalik para sa kanyang bayan. Ang Diyos ay naghahanda ng buhay na walang hanggan para sa mga nagtitiwala kay Kristo. Kaya hindi natin kailangang mawala ng pag-asa. Hindi na kailangang mawala ng pag-asa. Maaring ngayon ay umiiyak ka. Maaring pagod ka na. Maaring marami kang pinagdaanan. Maaring hindi mo maintindihan kung bakit nangyayari ang ilang bagay sa iyong buhay. Ngunit hindi dito nagtatapos ang kwento, mga kapatid. May hinaharap ang mga anak ng Diyos. May buhay na walang hanggan.
May presensya ng Diyos. May bagong langit at bagong lupa. May pangako si Kristo. May pintuan para sa mga tumatanggap kay Kristo. Sinabi rin, at makapasok sa bayan sa pamagitan ng mga pintuan. Di ba? So dito mga kapatid, nakikita natin na ang larawan ng pintuan ay nagsasalita tungkol sa pagpasok sa presensya ng Diyos. Napakahalaga nito dahil ipinapakita na may destinasyon ang buhay ng bawat tao. Hindi pare-pareho ang dulo ng buhay ng lahat. Mayroong buhay na kasama ang Diyos at mayroong pagkakahiwalay sa Diyos. Kaya habang may panahon pa mga kapatid, habang may panahon pa, tinatawag ka, tinatawag tayo ng Panginoon na lumapit sa Kanya. Huwag nating hintayin ang huling sandali. Huwag din nating sabihin, pag matanda na ako, saka ako maglilingkod. Huwag nating sabihin, kapag wala na akong problema, saka ako lalapit sa Diyos. Huwag nating sabihin, kapag maayos na ang buhay ko, saka ako magsisimba. Hindi natin alam, kapatid, kung gaano katagal ang ating buhay. Maaring bukas, maaring mamaya, di ba? Kaya, ang pinakahalagang panahon para tumugon sa Diyos, mga kapatid, ay ngayon na. Ngayon na rin ang kaligtasan ng iyong buhay, kaluluwa. May babala, may mga nanatili sa labas. Ayon sa talata 15, binanggit ng mga taong nasa labas. Sa labas ng mga aso, at ang mga manggagaway, at ang mga mapaki-apid, at ang mga mamamatay tao, at ang mga mapagsamba sa mga Diyos-Diyusan, at ang bawat umiibig at gumagawa ng kasinungalingan. Mabigat ang babalang ito, mga kapatid. Mabigat. Ipinapaalala sa atin na hindi biro ang kasalanan. Sa panahon ngayon, may tendency tayong gawing maliit ang kasalanan. Sinasabi ng mundo, normal lang yan. Lahat naman gumagawa niyan. Wala namang masama. Basta masaya ka. Ngunit mga kapatid, ang pamantayan ng Diyos ay hindi nagbabago dahil nagbago ang kultura. Ang kasalanan ay kasalanan, di ba? Ang kasalanan ay kasalanan. Ang kasinungalingan ay kasinungalingan. Ang idolatria ay idolatria. Ang kawalan ng kabanalan ay kawalan ng kabanalan. Ang Diyos, kapatid, ay banal. At dahil banal ang Diyos, tinatawag din niya tayo sa kabanalan. Hindi sapat na sabihin natin tayo ay Kristiyano. Hindi sapat. Kailangang makita sa ating buhay ang bunga ng ating pananampalataya. Ang pinakamalaking hamon, mga kapatid, handa ba tayo? Ang pahayag 22, talatang 12 hanggang 15 ay nagtatanong sa bawat isa sa atin. Kung dumating si Kristo ngayon, kapatid, kung dumating si Kristo ngayon, handa ba tayo? O handa ba ako? Hindi ito ang tanong para lamang sa pastor. Hindi lamang para sa mga church leaders. Hindi lamang para sa mga matatanda. Ito ay tanong para sa bawat mananampalataya. Bawat isa sa atin. Maring marami tayong alam tungkol sa Biblia. Ngunit malayo ang puso natin sa Diyos.
Maaaring regular tayong nagsisimba, ngunit hindi sumusunod sa Diyos. Maaaring marunong tayong manalangin, ngunit hindi natin ipinagkatiwala ang buhay natin sa Diyos. Maaaring tinatawag natin ang sarili nating Kristiyano, ngunit may mga bahagi ng buhay natin na ayaw nating isuko sa Panginoon. Kaya kailangan nating suriin ang ating sarili, mga kapatid, mga kasolidrak. Handa ba ang puso ko? Ha? Handa ba ang puso ko? Handa ba ang buhay ko? May kasalanan ba akong ayaw kong bitawan? May taong kailangan ko bang patawarin? May kailangan ba akong ayusin sa aking relasyon sa Diyos? O may ipinagagawa ba ang Diyos na may pinapagagawa ba ang Diyos? Ang pagbabalik ni Kristo, mga kapatid, ay dapat maging motivation sa paglilingkod. No? Motivation natin sa paglilingkod. Kung alam nating darating si Kristo, hindi tayo dapat maging tamad sa paglilingkod. Hindi natin alam kung kailan siya darating. Kaya habang may panahon pa, kapatid, maglilingkod tayo. Kung kaya mong magturo, kapatid, magturo ka. Kung kaya mong mangaral, mangaral ka. Kung kaya mong manalangin, manalangin ka. Kung kaya mong tumulong, kapatid, tumulong ka. Kung kaya mong manghihikayat, manghikayat ka. Kung kaya mong magbigay, kapatid, magbigay ka. Kung kaya mong umalalay sa isang taong nanghihina, umalalay ka. Huwag mong isipin na maliit ang iyong ginagawa. Minsan, isang simpleng salita ng encouragement ang maaaring magligtas sa isang taong nawawalan ng pag-asa. Minsan, isang panalangin ang maaaring maging dahilan upang muling lumakas ang isang tao. Hindi natin alam, kapatid, kung gaano kalaki ang epekto ng ating katapatan. Kaya magpatuloy tayo. Huwag mabuhay sa takot, kapatid. Mabuhay sa pag-asa. Kapag pinag-uusapan ang pagbabalik ni Kristo, may mga taong natatakot. No? May mga taong natatakot. Ngunit para sa mga tunay na nagtitiwala kay Kristo, ang pagbabalik niya ay hindi dapat maging dahilan ng permanenteng takot. Ito ay dapat maging dahilan ng pag-asa. Ang mundo ay maaaring magbigay ng maraming pangamba. Ngunit si Kristo ay maaaring magbigay ng katiyakan. Maaaring hindi natin alam ang lahat ng mangyayari bukas, ngunit alam natin kung sino ang may hawak ng bukas. Si Jesus, mga kapatid. Si Jesus. Maaaring hindi natin alam kung gaano katagal ang ating paglalakbay dito sa mundo. Ngunit alam natin ang ating destinasyon. Iyon ang pinaka-importante, mga kapatid. Kasi kung hindi natin, kung gaano katagal ang ating buhay dito sa mundo, pero alam natin saan ang tungo natin. Ang presensya ng Diyos. Maaaring hindi natin alam ang lahat ng sagot, ngunit alam natin kung sino ang ating pinaniniwalaan. Si Kristo, kapatid. Ang hamon ng Panginoon, mga kapatid, manatiling tapat. Ang pinakahalagang application sa pahayag, 22, 11 hanggang 15,
ay ito, manatili tayong tapat hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Huwag tayong panghinaan ng loob, mga kapatid. Huwag tayong sumuko. Huwag nating hayaan ang mga problema ang magpalayo sa atin sa Diyos. Huwag nating hayaang ang kasalanan ang mamuno sa ating buhay. Huwag nating hayaan ang material na bagay ang maging sentro ng ating puso. Huwag nating hayaan ang opinyon ng tao ang magdikta ng ating pananampalataya. Kapatid, tumingin ka kay Kristo. Kapag pagod, tumingin ka kay Kristo. Kung ikaw ay umiiyak, tumingin ka kay Kristo. Kapag nabigo ka, kapatid, tumingin ka kay Kristo. Kapag tinanggihan ka, tumingin ka kay Kristo. Kapag inuusig ka, kapatid, tumingin ka kay Kristo. Kapag hindi naintindihan ang nangyayari, tumingin kay Kristo. Sapagkat siya ang Alpha at Omega. Siya ang pasimula at siya rin ang wakas. Siya ang ating Panginoon, tagapagligtas at pag-asa. Ang pahayag 22 ay mensahe ng pangako. Mensahe ng pangako, kapatid. Mensahe ng babala. Mensahe ng pag-asa at hamon. Ang pangako ng pangako, mga kapatid, darating si Kristo. Darating si Kristo ang katiyakan. Siya ang Alpha at Omega. Ang pagpapala. Ang mga kay Kristo ay magkakaroon ng buhay at makapasok sa kaniyang presensya. Ang babala, hindi dapat baliwalain ang kasalanan, mga kapatid. Ang hamon, mamuhay tayo ng tapat habang hinihintay ang pagbabalik ng Panginoon. Mga kapatid, mga kasolidra, hindi natin alam kung kailan darating si Jesus. Hindi natin alam. Ngunit alam nating darating siya, di ba? Hindi natin alam hindi natin alam kung kailan. Pero ang alam natin, darating siya. Kaya huwag nating sayangin ang panahon, mga kapatid. Huwag nating sayangin ang panahon. Kung may dapat patawarin, kapatid, patawarin mo na. Kung may dapat ayusin, ayusin mo na. Kung may dapat pagsisihan, magsisi ka na. Kung may dapat iwanang kasalanan, iwanan mo na. Kung may dapat simulan sa paglilingkod, simulan mo na sa paglingkod. Kung may dapat ipahayag tungkol kay Kristo, ipahayag mo na, kapatid. At higit sa lahat, manatili tayong nakakapit sa Panginoon. Sapagkat ang ating buhay ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Hindi nagtatapos sa kamatayan. Ang ating pag-asa ay hindi nakasalalay sa mundong ito. Ang ating kinabukasan ay nasa kamay ng Diyos. At ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi, narito ako, ako'y madaling dumarating. Kaya bilang iglesia, kapatid, bilang pamilya, bilang mga lingkod ng Diyos, at bilang mga individual na mananampalataya, ang tamang tugon natin ay, Panginoon, handa akong sumunod. Handa akong maglingkod. Handa akong mamuhay ng may kabanalan. At habang hinihintay ko ang iyong pagbabalik, mananatili akong tapat sa iyo. Kung dumating si Kristo ngayon, kapatid, ano ang makikita niya sa iyong buhay? Ano ang makikita niya sa iyong buhay? Makikita ba niya ang isang pusong handang sumunod?
Makikita ba niya ang isang buhay na nagsisilbi? Makikita ba niya ang isang taong nagsisisi at nagtitiwala sa Kanya? O makikita niya ang isang pusong abala sa mundo ngunit malayo sa Diyos? Mga kapatid, mga kasolidra, hindi natin kontrolado kung kailan darating ang Panginoon. Ngunit, mga kapatid, kontrolado natin kung paano tayo mamumuhay habang siya ay ating hinihintay. Kaya ngayon na ang panahon upang maging tapat. Ngayon na ang panahon upang maglingkod. Ngayon ang panahon upang magsisi. Ngayon ang panahon upang maniwala. Ngayon ang panahon upang lumapit kay Kristo, sapagkat ang hari ay darating. Si Jesus ay darating, kapatid. At kapag siya ay dumating, ang pinakamagandang marinig natin ay mabuting alipin at tapat. Manatili tayong tapat hanggang sa wakas. Amen. Manalangin tayo, mga kapatid. Aming mapagmahal na Ama, maraming salamat sa iyong salita na nagpapaalala sa amin na si Jesus ay muling darating. Tulungan mo kaming mamuhay ng tapat, mamuhay ng banal, at laging handa sa kanyang pagbabalik. Linisin mo ang aming puso sa kasalanan. Palakasin mo ang aming pananampalataya at gawin mo kaming tapat sa paglilingkod. Sa bawat araw, tulungan mo kaming mamuhay na nagbibigay luwalhati sa iyong pangalan. Panginoong Hesus, habang hinihintay namin ang iyong pagbabalik, manatili nawa kaming nakakapit sa iyo hanggang sa wakas. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Hesus na aming Diyos at tagapagligtas. Amen at amen.